right. Good morning, everyone. So 10:32. All right. Good morning, everyone. So 10:32 in the morning pa. I just woke up actually. Okay, I don't know what time is it in the Philippines, but 11, 12, 1, 2, 3, 4. So it's 4 p.m. in the Philippines. So hintayin muna natin aabot ng 500 yung mga viewers natin before ako mag-i-explain kung ano talaga yung nangyari sa Duterte Street kahapon. But to those who are viewing me now or watching me now, I just want to let you know that I'm completely okay. Yung sa mga taong nag-send sa akin ng messages, nagpapakita ng kanilang suporta, especially sa mga taga Davao, okay lang po kami. Okay lang ako. Wala po akong injury or sprain. Si Paolo kahapon, nag-swell yung part ng hand niya dito, may minor sprain lang siya. And naayos lang naman din namin. Okay? So, nasa 450 viewers na po tayo. So, pag nasa pag nasa 500, mag-start na akong mag-chika about kung ano talaga yung naganap kahapon. Okay? Okay, ito na, 522. Okay. Sige. Wait lang ha, mag-lip balm muna ako kasi yung crack ng lips ko, Okay. I miss you, boards. Oh, malapit na tayo mag 1,000. Sige, marami pala talagang nakikichismis kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Okay. Ganito yon. Kahapon, we were waiting for Sir Bong, Tatay Digong's brother, na lumabas sa ICC detention facility kasi siya yung naka-assign to visit FPRRD. Okay. So while waiting, Crisette, Francis, Alvin, and Paulo, and even si Madam Edile, nandun kami sa malapit sa main entrance, kumakanta kami ng kung ano-ano lang. Okay? Yung mga favorite songs ni Tatay Digong, kinakanta namin. And after that, nag-pray kami. Pinakita namin sa live yon, nag-pray kami. But while we are doing that, we are getting reports na from our friends na yung mga kampon pala ni Harry Roque, yung sina Den Got Politics, yung bakla na may beard and mustache pa, yung mahaba ang buhok, nakita nyo naman siguro sa live kahapon or yung mga videos nila, nagla-live na pala siya na pupunta na daw sila sa ang tawag dyan sa Duterte Street. Tapos, nung chinek namin yung mga tao na nag-share ng live niya, nakita namin doon si Julius Milanio, aka Princess Maui or yung Maui Spencer. Tapos yung si Channel 167, si Nestor Guzmanos po yan yung real name niya. Siya yung naaresto dahil sa kaso niya, estafa ata, kung hindi ako nagkakamali, habang nagrarally sa EDSA. Tapos yung mga yung mga caption nila sa shared video, sa shared live ng bakla na yon, yung si Den, is naka-caption na tingnan natin kung pupunta si Baklang Veneers. Ako yon kasi yan yung yan yung inaatake nila sa akin. I don't know bakit galit na galit sila sa Veneers kung hindi naman sila ang nagbayad ng 30K per tooth, 'di ba? Pinagtrabahuan ko naman yung ngipin ko para maayos, 'di ba? Ayaw ko kasi yung magaya sa kanila na maraming tartar yung mga ngipin ba. So hindi yan pwede sa akin, okay? So yan yun. Tapos chinek din namin, shinare din siya ni yung Julius Milanio, yung baklang mahaba ang buhok din pero angkol pa rin yung mukha. Si Princess Maui ata yung page niya or Maui Spencer kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang sinasabi niya doon, abangan daw dahil may sorpresa sila. And that's before we went to the Duterte Street. Okay? So sabi nila, wag na tayong pumunta doon kasi baka may away na magaganap. Sabi ko, hindi, because pumunta naman kami
ni Paolo dito, not because of Harry Roque, not because of his rabid and mga ill-bred na mga supporters, but because of FPRRD, okay? Yan yung sinabi ko sa kanila. So, lumabas na sa anong tawag dyan, lumabas na sa detention facility si Sir Bong. So, gusto sana namin interviewin si Sir Bong sa update outside the detention facility lang. Pero sinabi nila na, sige, dalhin na lang natin sa Duterte Street kasi may mga supporters naman na nakapunta doon. Na pumunta doon para makinig kung ano yung update sa loob. So, ang ginawa namin, pumunta kami, sinabayan namin si Sir Bong, makikita yan sa live, sinabayan namin si Sir Bong papunta sa Duterte Street. Nung pumasok na kami sa Duterte Street, lahat ng tao na nandoon may video. Nakatutok. May isang may isang bakla pa na yung tripod niya, 3 pa ang phone. Ang isa, marami siyang angles ba na kinukuha. Tapos, marami akong nanonotice na may tomboy na sunod kung saan ako. For example, dito ako nakatayo, dyan yung tomboy. Kaya the moment na ginaganyan ko yung live ko, umaalis din siya, parang ganyan. Tapos I just realized na yung tomboy pala is siya yung humahawak sa sa cellphone na ginagamit para i-live sa page ni Harry Roque. Okay? Yan yung story. Tapos aside pa dyan, na siya kami kasi nandun si Attorney JV, nandun si Harry Roque, ganyan. Tapos nung pumunta na kami sa front, because di ba normally, ang mga questions lang na allowed is kinukumusta lang kung kumusta yung visit, ganyan. Na-shock kami, makita nyo yan sa live. Dito si Sir Bong, pinuntahan siya ni Harry Roque, parang tinouch pa yung shoulder niya dito. And tinatanong pa siya about the health of Tatay Digong, about like that. Yung tanong niya, i-review niyo yung live niya. Okay? Tapos, happy ako kasi ang mga sagot ni Sir Bong is, he is alive. He is alive. Yan lang yun. Because ngayon nga, sa nakikita niyo yung mga pinopost kong update about the ICC, malapit na talaga tayo sa mga bagay na hinihintay natin. Pero nako-compromise siya dahil nga sa mga questions na baka may magamit na naman, baka sabihin na naman ng ICC na you are compromising the case kasi ito yung pinagsasabi ng mga visitors ninyo. So yan yung pinoprotect namin doon. Yun naman. So of course, kasi pinagsabihan na kami na maghahanap daw talaga sila ng gulo, wala, kumalma lang kami. So sabi ko, makita nyo yan, sa live ko, sinasabi ko pa nga, wala man di ay, okay lang di ay, wala man di ay pao. Yan yung sinasabi ko na para in Tagalog pa, wala pala, akala ko, dudumugin nila ako dito, parang ganyan. Kaya tumatawa ako. So, because may mga good friends kami dito na nagbigay ng ice cream doon sa Duterte Street, kumuha ako ng ice cream. So, kung nakikita nyo naman sa mga video, may ice cream ako, yung tinatawag nilang bitso-bitso or shakoy, ganyan. So, yun na yun. Tapos, while we are there, yung baklang din, ang sinasabi niya is, yung dito lang kayo sa mga organic supporters, huwag tayo magpa-intimidate sa presence nila, ganyan. So, habang kumakain kami ba, sabi ko, hala guys, na-intimidate pala sila. Yan yung sabi ko. Tapos, marami na siya, dakdak na siya sa akin. Kaya yun, sinagot ko na siya. Kaya kinonfront ko na siya. Oh, di ba you were telling us that you were hijacking the Duterte event? Kasi, flashback muna tayo guys. Ang nangyari, ang mga tao sa Duterte Street, nagbibisita lang sila doon, nagpapa-picture sa standee, and yun lang, gusto lang nila makita kung saan si Tatay Digong naka-detain, and at the same time, of course, yung iba nakikisalimuha sa mga Pilipino. May na-meet actually kami guys na for example, seaman siya. Wala siyang kilala doon. Pumunta lang siya dahil sinabi niya na may narinig siya about Duterte Street na doon daw nagtitipon-tipon yung mga supporters. So pumunta siya, nagpakita siya ng suporta and we welcomed him. Tapos, kami ni Paolo, sabi namin, Pao, medyo boring na pala, gawa tayo ng program. So sa Duterte Street, ang ginagawa namin ni Paolo is, nagjo-joke kami, may ginagawa kaming, kahit ano lang, as long as nakatatawa sa kanila para ma-entertain sila ba. And at the same time, may series of speeches kami, nagpapasalamat, ganyan. Tapos, we were telling testimonies, stories about Tatay Digong, ganyan. And at the same time, may prayer kami. Makikita nyo yan lahat sa live ni Alvin.
Okay? Sa prayer namin, we're praying for PRRD's immediate interim release, mga ganyan. We were praying for his health. We were praying for everything na pwede namin i-pray kay Tatay Digong. Ginawa namin yan. And ma-review niyo yan sa live ni Alvin kasi si Alvin yung nakatutok parang almost 24/7 sa Duterte Street. So yan yung ginagawa namin ni Paulo. And kung makikita ninyo doon sa live, wala kaming inaaway na mga Roque supporter or Maharlika supporter. Because nga, we were accommodating everyone regardless of their leaning, regardless of their group. Ganyan yun. And yun, wala talaga kaming inaway, wala kaming inattack. But I would admit that I posted about Maharlika last September 20, if I am not mistaken. Because gusto ko naman talaga makita si Maharlika. Bakit? Sa dinami-dami niya namang accusations against me. Number one na dyan is nang extort daw ako ng 5,000 ticket. Mga ganyan. So gusto ko siya mag-confront. Gusto ko siya tanungin. Kaya gusto ko makita si Maharlika. Pero hindi ko in-expect na ang aatake pala sa amin ay mga kampo ni Harry Roque. Okay? Ito pa. Nandun na. So, Friday ata, kung hindi ako nagkakamali, or Saturday, nag-protest kami in front of the ICC. And kung hindi ako nagkakamali, according to Alvin or Aldo, sa permit daw is 100 people lang yung allowed mag-protest sa front ng ICC. Yung Duterte Street is different siya kaysa yung space na sa front ng ICC na allowed for protest or for rally, okay? Ang nangyari is, when we were doing the rally, marami pang Pilipino ang pumupunta because they thought na yun yung Duterte Street. So makikita nyo, puntahan nyo yung account ko, may video kami doon na we were shouting, "Free Duterte now, bring him home," ganyan. Tapos at the same time, nagpray kami, yung microphone, makita nyo yan lahat sa live ni Alvin, yung microphone, binibigay namin sa mga tao na gustong gustong magpray, ganyan. Wala talaga kaming inaway. We weren't even talking about Maharlika, about Harry Roque, or yung mga kampon niya. Wala kaming pinag-usapan na ganyan. Ang talaga namin is ang suporta namin kay Tatay Digong, okay? Yan yun. So after the protest in front of the ICC, we marched toward the Duterte Street. Nung nandoon na kami sa Duterte Street, ang daming Filipinos actually, and sinabi pa ng mga tao doon na, Sir Tio, Sir Paulo, we are very happy because hindi namin alam kung because of you na rumami ang mga tao, maraming pumupunta dito, or na timing lang talaga na maraming pumupunta. So happy kami masyado ni Paulo. So while we're in the Duterte Street, as I mentioned kanina walang ginagawa ang mga tao doon kundi kumakain lang, magpapapicture. So we decided to create a short program ba. So may tinatawag kami na magbigay ng personal testimonies. Nag-speech ako about sa current development ng political landscape of our country. Yan. And then yung bakla, yung nagsabi-sabi sa akin na nabully daw ako na I will stand up for a bully like you, yung ganyan-ganyan. Basta yung bakla na organic daw siya na supporter. Dumating siya. Tapos, of course, I don't know him. Okay? I don't know him. Just like with the other, same with the other Filipinos who are there. Hindi ko sila kilala. But I was trying to be nice. I was trying to accommodate everyone. Until such time na we have a good friend here in Netherlands. Her Facebook page is Lucky Charm. So si Lucky Charm, binigyan namin ng chance na, ikaw muna mag-host doon, ganyan-ganyan. And of course, magaling yan si Lucky Charm eh. Ang ginawa ni Lucky Charm is, naggumawa siyang program, tumawag siya ng mga tao na mag-speech, mga ganyan. I'm one of those people na tinawag niya also with Paulo, ganyan. And tinawag nila si Den, yung bakla na mahaba ang buhok na may beard and mustache. Okay? Tinawag nila, Den daw ang pangalan nun. So, I was listening to the speech of Den. Tama. Kasi yung nagdala pala ng megaphone, yung Dutch na nagdala ng flag na may Marcos resign, yun pala yung asawa niya. So sabi ko, okay, at least may supporter pala tayo na Dutch. So happy ako. Tapos nung tinanong ko, sino pala si Den? So one of the people in the Duterte Street at that time, she said na, Sir, siya yung in-interview ng Reuters. Kilala mo yun, yung naka-brown na galit na kinausap niya yung taga-Reuters yung first day na dinala si Tatay Digong sa dahig. So sabi ko, siya pala yun. And sincerely guys, pinuntahan ko siya, nilapitan ko siya kung saan siya tumayo.
And I thank him. Sabi ko, hey, my name is Tio. You know what? People from the Philippines are so proud of you nung na-interview ka ng Router. Kanina, I was asking one of the, ganyan, blah, blah, blah. And she told me na ikaw pala yung na-interview. So, at least nakita na kita in person. Thank you ha, sa suporta mo. Hindi tayo titigil. Yan yung mga sinasabi ko sa kanya. Good things yung pinagsasabi ko sa kanya. So, I was thinking all along na, okay pala ang mga tao talaga dito. Only to find out na when he left together with his husband, may mga post na, yung screenshot na sinabi ko sa kanya na, nagre-report siya sa Rodi Bulilit na page. Sabi ko, bakit siya nagre-report sa Rodi Bulilit na page na ang ginagawa is to attack us? A page that is not discussing about the national issues, but a page that is posting vitriolic attack against us. Bakit siya nagre-report doon? Ang sinasabi ni Den na yan, ang sinasabi niya is, it's a sort of hijack daw. We were shocked na he was there kasi nga nagbubulong-bulungan daw kami, na-shock daw kami lahat na nandun siya. Which is, hindi yun ang pangyayari. Tapos, na-hijack daw niya ang event kasi, while I was doing my speech daw, sigaw daw siya ng Marcos resign, at napilitan lang daw ako, Marcos resign. Tapos kung babasahin niyo yung mga comment doon, maraming mga double agent, ganyan talaga ang bayad. You know what, I was so good to him, diba? I even thanked and commended him for his bravery na nagpa-interview siya, only to find out na pagtalikod niya, iba-iba na yung pinagsasabi niya about me, about sa event, about sa mga tao doon. So, naawa ako sa mga supporters na wala namang kinalaman sa issues, na supporters na neutral, na wala namang grupo-grupo, wala silang pakialam sa grupo ni Harry, ni Maharlika, or grupo namin, kung meron man, ganyan-ganyan. Naawa ako sa mga tao doon because I was talking to them ba, and ang sinasabi nila, you know what sir, nag-day off lang ako ngayon, pumunta lang ako dito para makita ko yung stand-in ni Tatay Digong, makita ko yung detention facility, makita ko yung kapwa ko Filipino. So my day off, ginagamit ko na lang siya for this. So, tanong ko, taga saan po kayo? I'm from Norway po, I'm from Germany. Galing pa po kami Abu Dhabi, galing pa po kami Dubai, ganyan. So sinabi ko, grabe yung effort ng mga OFWs, no? Ganyan. So sabi, so yun na. So of course, na-offend ako, na-disappoint ako na sa tao na kinausap namin ng maayos, winelcome namin, siya pala yung gagawa pa ng intriga about us. Pero okay, flashback din muna tayo. Dumating kami here September 20. Sorry. September 20. September 21, yung grupo ni na Harry Roque, may event sila sa Lanvan Reagan Park, o yan yung name ng park. Tapos September 21 is, 'di ba, the National Day of Protest. Yan yung panahon na grabe yung protesta sa Pilipinas. So sinabi ng isang kaibigan namin, kahit event nila, kahit doon lang tayo sa likod, ipakita lang natin ang suporta. Anyway, yung naman is for PRRD, not about them, ganyan. So may disagreements from some of our companions kasi sabi nila, baka aawayin nila tayo, baka sabihin nila na nanggulo tayo doon. So ang ginawa namin, nagpakita kami ng suporta pero nasa likod kami. Hindi namin dinisturb yung event nila. And to our surprise, marami din namang nagpapapicture sa amin. Marami din palang nakakakilala sa amin. Hindi ko alam kung plastic lang yung iba doon or ano lang yung, or 'di ba, or kumukuha lang talaga sila ng picture to mock us. I don't care actually. Pero ang point ko is, they approach us nicely and they were telling us so many good things about us. Salamat sa pagkikipaglaban ninyo sa ating bayan, ganyan-ganyan. Salamat sa suporta kay Tatay Digong. Sabi ko, na-appreciate ko 'yon. So, umalis na din kami kasi umulan, wala kaming raincoat, and they continued with their program. Wala kaming post na negative about their program. Wala kaming sinabi na ang pangit ng mga performances, konti lang yung tao, mga ganyan. Wala kaming sinabing ganyan, okay? Tahimik lang kami, nagpakita lang kami ng support. Now, September 21, 2025, nakasecure na kami ng permit na gamitin namin yung the same park kung saan sila nag-program. So, ang ginawa namin, September 22 pala. Okay, September 22. Ang ginawa namin, nag-set up kami for the Duterte Street.
Okay? No, for the Duterte exhibit. Yung setup namin, nilagay namin yung mga QR that would route you directly to the Rodi Duterte page. Yan yung page kung saan may mga reports and may mga factual data about the Duterte administration para makita ng mga Dutch or ng Dutch government yung ginagawa ni Tatay Digong sa country. Pinakita namin doon yung suporta niya sa mga OFWs, etc. Okay? Yan yung namin, yung September 22. Walang program at that time. But maraming dumating na mga Filipinos, okay? Makikita nyo yan sa live. Maraming dumating na mga Filipinos. And of course, hindi namin kaya maisa-isa. Maubos din energy namin kung isa-isahin namin silang kausapin, ganyan. So, ang nangyari, kumuha na lang, nag-request na lang kami ng audio, ng sound base, and ng microphone. And then, kinausap namin sila. Nag-speech ako, nag-speech si Paolo, sino pa ba yung nag-speech? Si Giselle ata. Tapos, of course, dahil may dala kaming luggage na may mga ballers para magamit para sa September 23 na event, dinistribute namin pati yung mga stickers, etc. Pero ano ang ginagawa nung mga tao na umatake sa amin? Linangaw ang event namin, nakapunta lang kami sa Netherlands because nang solicit kami, mga bayaran kami ni Amy Marcos dahil ganito yun. None of that was true. Walang katotohanan yan lahat. And then, ang challenge ko actually sa kanila is to really provide us all the proof, the pieces of evidence to show na bayad talaga kami, na someone has paid for our ticket, ganyan, na binayaran kami ni Amy Marcos just to be here, para ganyan-ganyan. Dapat i-prove yan nila. Pero walang event in last September 22, nag-install lang kami ng exhibit namin doon sa Land Van Regan Park. And yun, successful siya. Pero nga, inaatake na kami. Deadma pa rin, okay? Deadma pa rin kami sa kanila. Now, fast forward. September 23 na. Yan na yung day of event. Kasi di ba September 23 is supposed to be the confirmation of charges ni Tatay Digong. So actually, kami guys, especially kami ni Paolo, nakakuha na kami ng schedule sa VFS May 13 pa lang or May 12, kung hindi ako nagkakamali, i-double check ko yan. Kasi gusto nga talaga namin ni Paolo pumunta dito kay Tatay Digong. Ang first na schedule namin sa VFS is May 13 pa lang. That's right after the elections, which is hindi namin napuntahan ni Paolo, kaya nag-short na ng time. So, naghanap kami again ng schedule para makakuha kami ng Schengen visa. And thankfully, nakakuha kami ng Schengen visa. And then, yun na nga, sabi namin, Pao, yung important na event ni Tatay Digong is sa September 23, kaya punta tayo pa, magpakita tayo. That's the reason why we're here. Okay? So, September 23, kasi hindi pala, tapos, di ba, within that time frame, from the moment na nakapag-apply kami ng visa until, di ba, may report na sinabi na postponed ang confirmation of charges. Pero, nandun na yung nakaprocess na kami ng visa, hinihintay na lang namin yung approval and makuha namin in return yung copy ng passport namin, yung visa na nakalagay sa passport. So sabi namin, hintayin lang natin pa. So sabi namin, since ito na, nag-effort na tayo, i-continue na lang natin. So even if hindi natuloy, na-postpone yung yung confirmation of charges, pumunta pa rin kami dito. Kaya nandito kami sa Netherlands. Okay? Now, September 23, may mga events kami. Makikita nyo yan. I even posted about it. Makita nyo yan sa live ni Alvin and Tourism. Makita nyo yan sa live ni Siron in the Netherlands, ni Pinoy Holland. Okay? Ang saya actually, guys. And we weren't expecting na maraming Filipino ang pupunta doon because weekday yon, may mga trabaho sila. Okay? And na-shock kami na dinumog kami ng mga Filipino supporters, guys. Mga Duterte supporters na wala naman silang pakialam sa mga grupo-grupo talaga, kundi magpapakita ng support. And we were so thankful. So, on that day, we gave out giveaways. We gave out merch like t-shirts, Salamat PRRD books, tumblers, tote bags, stickers, caps. Marami kaming binigay na caps, ballers. Ano pa yung binigay namin? Payong. Nag-provide kami ng payong kasi ang dito sa Netherlands, guys, parang 4 season, mainit ngayon, uulan bigla, maginaw na naman, parang ganyan. So, nag-provide kami ng payong, okay? Tapos, namigay kami ng merch. And very random, okay? Very random talaga na. For example, yun si Ate Lucky Charm, pinasayaw namin, hoy, sumayaw ka, ganyan-ganyan. Yung isa pang friend namin na si Francis, kumanta siya.
Tapos maraming performances, tapos random masyado na pwede ka mag-speak. So ako kaya that's the nabigyan ako ng opportunity to speak. So I addressed the people who are there, the Filipino people who are there. So I was talking about the impeachment case, I was talking about the confidential fund, etc., etc. And I wasn't talking about Harry Roque, Maharlika, and their kulto, okay? No attacks against them. Personally, wala akong ginawa sa kanila. But if you look at their post, if you check their pages, kami ang laman, kami ang contents. So nakapagtataka talaga na bakit nila inaaway yung mga tao na nag-effort to show the Dutch government how good PRRD as a person, as the President of the Philippines. Bakit nila inaaway yung mga tao na nag-spend ng money for their accommodation, for their flight, for their food, and even nag-take ng off from work just to be here, just to show their support? Diba? Ako talaga, kinukontra nila ako. Tingnan nyo page ni Edwin Hamora, ni Princess Maui. Tingnan nyo, ako lahat ang laman doon. Grabe, kahit anong atake na lang ang ginagawa nila. Tapos na-shock ako na, ayun pa, sinugnuran pa yung den na yan. Sinugnuran pa nila. So yan yung yan yung pangyayari, guys. Bakit umabot sa ganito? Now again, doon na kami sa Duterte Street. Well, we are there. Marami kang naririnig ba? Ganyan. Tapos ako, nagla-live ako. Tapos may mga comment sa Dabi nakikita niyo naman na nagpuputang ina naman talaga ako, di ba? Tapos yung putang ina ko, it's not directed to anyone. For example, hey, ikaw putang ina mo, ganyan. Wala akong ginawa. Kundi it's a form of expression man. For example, I'm reading comment now. Tapos may comment, ay, putang ina, ganyan. Tapos, alam mo ba, nagbabaklaan kami ni Pao because we just want this, the positive spirit in the Duterte Street. We don't want yung mga away-away bigla. Tapos alam mo ba, doon na kami na ang mga litanya, yung mga chika ng den na yan is, let's not be intimidated by their presence, mga ganyan. Tapos nakatingin yan sa amin, ha? Nakatingin yan sa amin, ganyan. Kaya sinagot ko siya, ay guys, sabi ko yung sa live ko, ay intimidated pala sila guys, hindi naman ganyan, nagla-live lang naman kami, wala naman kami ginawa dito, tanga, yung sabi ko. Tapos doon na siya, marami na siyang ganyan, no, marami na siyang mga ganyan, di ba nakita nyo naman bunganga niya, very palingkera, ganyan. Of course guys, although I am professional, pero I can always stoop down to someone's level, okay? Kaya ko talaga makipagbardagulan in a palengke way. Kaya ko makipagbardagulan talaga. Kasi wala akong pakialam. Ganito yon. Hindi ko kilala lahat ng mga tao doon. Yung iba, kilala ko na kasi nag-introduce na sila. For example, sila Ate Marilu, sila Tita Marivic, si Tita Janet, sino pa nandun, sila Lars, mga ganyan. Kilala ko na sila, Lucky Charm, kilala ko sila. Pero yung ibang mga tao doon, hindi ko kilala. Okay? And I found out, just, kahapon, late na kahapon, na lahat pala sila ay mga Roque supporters, binigyan pa ng certificate ni Roque, mga ganyan. So sabi ko, so they planned the attack all along. Tapos nung kinausap ko yung mga tao dito, sinabi nila, Sir Tio, yan din ang ginawa nila kay Alvin during his birthday. Na may isa na mag-provoke, tapos sila na lahat, ganyan, mga bunganga nila, ganyan. Tapos alam nyo guys, nakita nyo yan, di ba? Ang dami kong mole sa lips, kasi hindi talaga ako nagpapatalo. Yung mouth ko, machine gun talaga ito, okay? Kaya nakikita nyo naman, kahit yung mga babaeng may mga tartar sa ngipin, pinatulan ko pa talaga kahit hindi nakapatol-patol, okay? Yan yung, ang sinasabi ko kasi is, pumunta kami dito just because we wanted to show our support to Tatay Digong. Hindi kami pumunta dito to please you or to be friends with you because to begin with, I don't have any plans to be friends with Rocky's friends. Okay? Bakit ako, ang circle ko sa Davao, mga gwapo, mga magaganda. And bakit ako makikipag-communicate at makipag-friends sa mga supporters ni Harry Roque? May mga double chin, triple chin, mga mukhang gasol, mga TNT, etc. Diba? Yan yung point ko. Sabi ko, bakit yung babae pa kahapon pa-shout-shout pa siya sa akin, huwag ka na sing magmura ko, putang ina, minura ba kita? Diba? May isa pa, yung Jessica na may utang pala daw, maraming utang dito. Kung makapost, huwag kang umuwi, walang alis. Mga turista lang kayo, ganyan. Feeling VIP, bakit kami nagpa-feeling VIP na we went here sarili naming pera.
Bakit sinasabi nila na feeling VIP? Now, na-realize ko, the moment pala na pumunta kami dito, grabe guys, grabe yung accommodation ng mga real Duterte supporters. Grabe, invite here, invite there, lunch here, snacks, dinner. Halos hindi na kami makagasto ng sarili naming pera kasi maraming supporters na nag-i-invite sa amin for lunch and dinner. So yan siguro yung ginagamit nilang argument na turista lang kami dito pero nagfi-feeling VIP. And ganito, bakit bakit kayo galit sa mga turista? Hindi nga kami galit na TNT yung kasamahan ninyo, which is illegal. Mga illegal immigrants. Hindi nga kami galit, di ba? Kahit inaaway nyo kami, wala nga kami pakialam sa inyo. So bakit kami ang inaaway ninyong lahat? Tapos isa pa ha, pumunta actually, kasi I called out Harry Roque. Kung tingnan nyo, okay, factual tayo dito. Factual antecedent of the event, okay? VP Sara posted a statement, pahayag, in the page of Office of the Vice President and the Inday Sara Duterte page. Sa pahayag niya, VP Sara mentioned na she had a very reliable source in the hospital ata kung hindi ako nagkakamali or in the ICC who told her, who informed the family or the defense team na Tatay Digong was actually found unconscious, nawala ng malay, okay? Yan yung statement. Tapos, of course, we shared it ganyan. Tapos na-shock kami na hours after VP Sara posted that statement, nagpa-interview si Harry Roque sa bilyonaryo. Ang sinabi ng bilyonaryo, nilinaw ni Harry Roque na hindi nawala ng malay si FPRRD. So on that aspect, sabi namin, why is Harry Roque contradicting the statement of VP Sara? Is it his job to contradict the statement of the immediate family member? Is it his job to malign the reputation of the Defense Counsel of Tatay Digong? So maraming questions na tinanong namin. Tapos, of course, kahapon, live lang ako. I wasn't expecting actually na Harry Roque will come and tell me na, hey Tio, nabasa ko yung post mo, di ba sir? Di ba very confrontational si Harry? Ako bakla din ako, hindi ako nagpatalo. Okay, yung sinabi ko na contradicting yung statement mo kay VP Sara. So yan yung nangyari. Pero at the very least, professional yung approach niya sa akin. So kaya naging professional, hindi bardagulan talaga yung moment namin ni Harry Roque kahapon. So sinabi niya sa akin na he had Billionaire Channel take down his interview. Okay? So sabi ko, okay, because I wasn't informed na pina-take down niya. So that was the very first time na I was informed about it. So sabi ko, okay, that's it. Okay, thank you for clarifying that. Sinabi ko yan, makikita nyo yan sa video, uncut ha. Makikita nyo din yan sa live kasi yung tomboy na sa likod niya nagla-live para siguro makakuha sila ng proof kung ano yung pinagsasabi ko. So yun na yung point ko na sabi ko, okay, ganyan. Tapos, sinabi ni Harry Roque sa akin na, dapat, pinanood mo yung entire video, yung entire interview. Sabi ko, yes, I watched the entire video and you somehow contradicted. Sabi ko, yung statement ni VP Sara. Because nga guys, kung pakinggan nyo ha yung entire Billionaire Channel na interview niya, sinabi niya man talaga, and sinabi niya pa na may mga insiders sa ICC. So sabi ko, he is compromising the case because if malaman niya ng ICC na an individual who is seeking asylum in the Netherlands because of the human trafficking cases filed against him in his country has an insider inside the ICC. So, di ba, that would compromise the case of FPRRD. Kaya nga, we are calling out Harry Roque to at least shut up sa period na ito because this is very crucial for Tatay Digong's interim release. Pero nagpatuloy pa rin siya. Pero at the very least talaga guys, yun na yung time na may moment kami ni Harry Roque. And sinabi niya naman, so I even thank him, thanks for clarifying. And sinabi ko pa talaga, guys, yun na, clarify na ni Harry Roque na pina-take down niya daw yung interview niya with a Billionaire News Channel, ganyan, etc. So wala na sanang yun. Pero kung makikita nyo sa post ko ngayon, may mga group of ugly creations there, ugly creatures, ugly girls actually, na sila yung na, while nagla-live ako, napamura ko, ay putang ina, ganyan. So sabi niya, hoy, wag kang mamura, ganyan. Who are you? Kaya sinabihan ko siya na, who are you? Ganyan. Kasi feeling entitled, feeling nila na,
Feeling nila ba na control nila yung mouth ko? Feeling nila control nila yung existence ko? Sabi ko, who are you? You cannot debate on me with that. Sinabihan ko siya kasi hindi ko naman siya minura. Actually, wala akong minura na specific person. Hey, putang ina mo. Hey, ikaw Harry Roque, putang ina mo. Wala akong sinabing ganyan. Okay? Napamura ako dahil sa live. May I was interacting with my viewers at that time. Napamura ako. Pero galit na galit sila sa pagmumura. Pero sila mismo, minumura kami online. See, nakita nyo kung gaano ka-toxic, gaano ka-inconsistent ang mga putang inang yan. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko na, if we will not fight them back, pinapakita lang namin sa kanila na kaya nila kaming kontrolin, na kaya nilang, that they can control our existence, which is not. Bakit? Pumunta nga kami dito without their help. 'Di ba? Nagpapakain ba sila sa amin? Nagbibigay ba sila ng suporta sa pamilya namin or sa akin, for example? Sila ba ang nagpapasahod sa akin? Hindi, 'di ba? Wala silang ambag sa existence ko. And the audacity to call me out on what to do, but they cannot call out themselves. Kaya nga, while Attorney JV was talking, sinasabihan ko sila kasi approve sila sa pinagsasabi ni Attorney JV na dapat mag-unite tayo despite our differences. Pwede man tayo maging supporters. Yan yung common denominator natin, but we cannot be friends. Sabi ko, okay. And sila din, nakaganyan din sila. Okay, approve sila sa pinagsasabi ni Attorney JV. Kaya sinabi ko, so dapat i-apply niyo yan sa mga sarili ninyo. Doon sila nagalit. Lalo na yung babae na denture ata ang ngipin, tapos yellow pa, di ba? Feeling ko mga tartar na yun. Galit na galit siya sa akin. Dahil nagmumura ka, ikaw putang ina mo. Sabi ko, show me some proof na minura kita. Kailan kita minura? When? Hindi niya maisagot kasi hindi ko naman talaga siya kilala. Yung isa pa, yung babae, Jessica, yung sinabi na marami daw utang dito sa mga kababayan nating Pilipino, okay? Siya pa yung nagsabi-sabi sa amin na, ako pa yung kasi inaway actually, yung matabang babae, yung may double chin, yung asawa niya, yung na-mystical kay Pau, siya yun actually, yung grabe makapanglait kay Paulo. Mga turista lang kayo kung ano-ano yung pinagsasabi niya actually. Kaya si Pau, sinabi niya, you, ganyan, yan yung away nila ni Paulo. Pero yun nga, sinunggaban na si Pau, kaya nga, Pau fell, and then pa siya sa barricade, kaya yung nag-swell yung kamay niya, may minor sprain siya sa left hand, right or left hand? Right hand ata. Yan yung pangyayari. Tapos alam nyo ba, maldita yung matabang yun. Yung mataba na may double chin dito, na parang gasol talaga, maldita yun. Tapos sabi ko talaga, kung kabisado ko talaga, kung kilala ko yung mga taong yun, or kung ako yung sinakit nila, o kung ako yung si Paulo, lahat siguro sila Diyos ko Lord, ito lang masasabi ko because under the law kasi, pag self-defense, hindi ka makukulong, may overt act na. Physical na si Paulo, sinakta na si Paulo. Kung ako si Paulo talaga, tapos imagine yung gurang na naka-green, clarify ko pa, hindi pa to verified information please don't take this against me, pero may information na umabot sa akin na may kaso na daw yun dahil nagbenta daw yun ng droga. Yun siya, lumapit siya sa akin, kaya ginanyan ko yung video. Sabi niya, ano pa lang gusto mo? Ganyan siya. Gurang na yun Tapos pinakita ko, sabi ko, sige, ganyan. Buti na lang may umawat na mga supporters, ganyan. Tapos while that old man was attacking me, yung asawa ng babaeng triple chin, inatake niya si Paulo. So, yan yung ko, sabi ko, wow, nakaplan sila lahat para ma-corner kami, para hindi ko ma-defend si Paulo or Paulo cannot defend me. Kasi dalawa lang kami ni Paulo pinagtulungan nila. And marami sila, more than 20. And premeditated talaga lahat. Dito, nagyayaw-yaw yung isang tao. Dito, grabe yung mura sa amin. Yung baklang Den, nandun naman, nag-shout na bully. Ang dito naman is parang nagpapa-act as if, saint na, huwag kayong ganyan. Dapat lang tayo, putang ina ninyong lahat. Well, again wala akong planong makipagkaibigan sa inyo dahil aside sa mga pangit kayong lahat, ang pangit pa ng mga katawan nyo, pangit pa yung mga ugali ninyong lahat. Okay? Nandito kami for FPRRD. Hindi kami nandito para sa inyong lahat. Okay? So sa mga chismosa dyan, makita nyo, tingnan nyo ang live. Sino ang hysterical doon? Okay? And intindihin ninyo kung ano yung mga pangyayari prior sa confrontation. Diyan ninyo makikita kung sino talaga yung organic Duterte supporter and yung mga bayad Duterte supporter. Dahil kung ganyan naman lang sana, ang nakikita kong resolution is,
Kung ang point lang naman nila is to defend Harry Roque sa lahat ng... Harry Roque is a public figure, by the way. He is not immune to any criticism. And as a public figure, as a fugitive, if I may say, dapat open siya to people's criticisms. Ganyan kami nga, private citizen lang kami na nagka-platform. Inopen nga namin yung life namin for criticisms because we allowed it. Diba? We made everything publicly. Diba? Publicized lahat halos ng activities namin. So, ganyan dapat. So, if you see people criticizing Harry Roque, it's because there is something wrong that they've seen with Roque's conduct. You do not have the right to actually tell us what to do. Do not attack Harry Roque, mga ganyan-ganyan. Because nga, iba-iba tayo. Now, if ang pagpunta nyo pala dito or yung pagsuporta nyo pala dito is pagsusuporta nyo palang kay Harry Roque, ito ang gagawin ninyo. Magkumuha kayo ng permit ninyo and gumawa kayo ng Roque Street or Maharlika Street. Yan yung gawin ninyo. Huwag nyong gawing venue for your pagkapalingkera ang Duterte Street. You guys were trying to twist the narrative pa na dahil umabot kami nagkagulo-gulo. Putang ina ninyong lahat. Nagkagulo na nung nandun si Maharlika sa mismong event ni VP Sara. Nagkagulo na when you guys were accusing individuals here na part ng New People's Army, na mga NPA sila. Kayo ang nagsimula actually ng gulo. And alam namin yan. Alam ng taong bayan yan. Huwag nyo nang i-twist yung narrative because wala ni isa sa inyo marunong magsulat. To be honest lang. Yung mga baba ninyo, ang babaho. Okay? Ang papangit. Kung gaano kapangit mga mukha ninyo, ganyan din kapangit yung mga behavior ninyo dito. Again, may, ang OA nyo pa ha? Turista lang kayo dito. Ano bang ginawa namin sa inyo? Bakit galit na galit kayo kung turista kami? Dapat ang may right ba lang pala sa Duterte Street ay yung mga citizens dito, yung nakapag-asawa ng AFAM? Yung nakapag-asawa ng Dutch lang? Yun lang yung may right dito? Tanginan yung lahat. Diba? Yan yung intindihin nyo. Kasi kami talaga... Hindi kami nandito para makipag-away. Nandito kami para ipakita yung suporta kay Tatay Digong. Okay? And alam namin, kasi nakakausap naman talaga namin mga relatives nila. And sinasabi daw talaga na naa-appreciate yung efforts natin. Pero ang hindi talaga namin maintindihan na despite us doing these efforts to show the Dutch government, to show the Dutch people na what they are doing to the former president is wrong. Kami pa yung inaatake. Kami pa yung ginagawa ng issue. Kami pa yung ginagawa ng intriga. Hindi ko talaga alam kung ano yung ikinagagalit ninyo sa amin. Because kung ayaw ninyong si Harry Roque, i-criticize, then tell him na mag-private na. Tell him na dapat hindi na siya visible publicly. Kasi nga, when you put out everything publicly, you should be open to people's criticisms. So kung ayaw ninyong i-criticize si Harry Roque, then tell him to shut up. Kung yan lang yung ikinagalit ninyo sa amin. Kung ayaw ninyong, kung ayaw ninyong inaaway namin si Maharlika, then tell Maharlika na mag-stop na siyang awayin kaming lahat. Mag-stop na siya sa mga intriga niya. Imagine isang kakilala namin, sinasabihan niya ilabas niya ang video. Until now, wala siyang nilabas na video. Why? Naghihintay siya ng bayad? Kasi di ba sabi niya may proof siya dahil nakuha ng Ray-Ban eyeglasses niya na video na nagchuchongke yung mga taong yun. Bakit na hindi niya nilalabas? Kasi kasali siya. Yan yung point namin. Okay? Yan yung point namin. Tapos ngayon, you are accusing us of soliciting money. Kayo yung mismo, ang daming screenshots na sinubmit namin sa mga Duterte family members sa pangsusulisit ninyo. Unidentified na halos lahat kayo. And feeling ninyo you're still doing this for PRRD. No, you're doing this because you have a vested interest. You are doing this because you have ulterior motives. And maybe, yan yung reason bakit galit na galit kayo sa amin. Because ini-expose namin kayo. Kasi ang point lang din namin dito is, hindi namin kayo kilala isa-isa. And never ko kayong na-content.
Halos ng content ko national issues. Halos content ko public figures. Halos content ko about our politicians, about our leaders. I wasn't talking about private individuals. Only now because you guys attack us. That is the difference, okay? That is also the disconnect that you guys fail to understand. Grabe, kung makapag-asta turista lang kayo, ano dito, citizen? Tapos, kung citizen kayo, bakit kayo naging citizen? Kasi nagpatira kayo ng mga Dutch? Ginawa kayong slave? Para i-taker sila when they grow old? Yan ba gusto nyong marinig? Turista lang kayo dito. Hindi naman kami nagpa-feeling VIP. Kung nagpa-feeling VIP, did we ask money from you guys para i-cover yung mga dinner namin, yung mga lunch namin? Ako pumunta ako ng Paris, bumili ako ng Gucci and Chanel. Did I ask money from you guys para sabihin nyo ako nagpa-feeling VIP ako dito? Wala, di ba? At kung feeling niyo minura ko kayo, can you send a screenshot or screen record na minura ko kayo specifically na, for example, ikaw Harry Roque, putang ina ka, ganyan? May nakita ba kayong ganyan? Ilapag nyo yung mga proof ninyo kung meron talaga. Dahil kung wala, ano lang kayo? Chismosa kayo. Ano lang kayo? You were instructed to do what you were instructed to do. Okay? So, 11:18 na here, guys. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Alas 5 na dyan sa Pilipinas. So, sa mga kababayan namin sa Pilipinas, actually, hindi pa gising si Paolo. Okay? Hindi ko pa siya nakausap. Hindi ko pa na-double check yung kamay niya. Pero, gagawa kami ng hakbang para sa mga taong ito. Okay? Klarong-klaro naman, uncut yung live. Ang live ko actually, guys, private ko muna kasi we will use it as our evidence na we haven't done anything wrong with them. Okay? Sila yung unang umatake sa amin. So, ibabalik ko lang yan if okay na yung mga steps na gagawin namin. Do not worry about us. Kaya naming i-defend ang sarili namin. Worry about yourselves. Baka magsusulisit yan sila sa inyo and magpapabiktim. And yeah, overwhelmed din ako sa support na pinapakita inyo sa akin, sa amin dito. Nasaktan lang talaga ako na, lahat tayo supporters, that's our common denominator. Equal tayong lahat. Andito nga sa amin, walang leader, lahat volunteers. Lahat volunteers po. Yung yung mga kasamahan namin sa event namin last September 23, volunteers po yun lahat. Wala po hey, ganito, ganyan ang gagawin mo, wala po. Ang ginagawa po namin is magtulungan. Hindi katulad sa kanila na nagpapa-entrance fee sa mga events nila. Ganyan. Bakit ba kayo nagpapa-entrance fee? Money-making scheme? Bakit ba kayo nagsusulisit just to support Tatay Digong? Tatay Digong doesn't want that. Tatay Digong doesn't like that their family name is being used para sa mga ulterior motives ninyo. Bakit kayo nagsusulisit? Yan yung problema sa inyo. At ngayon, pinapahid niyo sa amin yung solicitation scheme ninyo. So sa mga OFWs dyan, mag-ingat kayo, huwag kayong magpauto. Ayaw ng Duterte family na mamera sa taong bayan gamit yung pangalan nila. They're not even accepting any monetary support, right? So kung may ng event dyan, sabihan nyo lang sila, okay, mag-i-event pala kayo, we will support, we will be there, but we will not shell out any amount because nga ayaw ni FPRRD na magbigay kami ng pera. Yan yung intindihin ninyo. Tapos, yun, sandali lang, marami na palang comments, marami palang nakichismis, hindi bumaba sa 2K actually yung mga following ko. Sana yung mga following ko dyan, yung mga nakikichismis ngayon dito, mag-send kayo ng stars. Sabi ng marami silang sined na trolls dito, wala akong pakialam sa inyong lahat. Yes, we will make sure na mahirapan sila magkumuha ng good clearance VOG. Sabi ni Jana Fernandez, si tatay nga nagmumura, so it shows ayaw nila ng palamura, ayaw nila kay tatay. Diba? Compromise ang iba dyan. Ang iba dyan hindi real Duterte supporters. Kasi yung una nag-claim talaga, kasi sila yung una nag-claim, tayo lang ang mga organic supporters, hindi tayo bayad ni Amy Marcos, ganyan-ganyan. Sila yung mga bayaran actually, guys. Nasa psychology yan eh. Defense mechanism yan.
Ganyan. Kaya nga di sumama sa group nila sina Alvin Tourism because of money involvement. Yeah, tama. You know what? Mas trusted pa yan si Alvin and Aldo compared sa kanilang lahat dyan. Compared kay Roque actually. Yan. And kung nakikita ninyo, may content na sila, no? Instead of, di ba, grabe yung grabe yung expose ni Cheese Escudero kahapon, yung sa privilege speech niya, na he was telling na it was actually Bongbong Marcos pala na galit kay sino yan? Kay Zaldico, kaya inalis siya as head of the appropriations committee. So kaya yan pala yung reason bakit nagalit si Romualdez kay Cheese Escudero, kaya under demolition job si Cheese Escudero. Yan yung mga revelations kahapon. Tapos at the same time, it is really Romualdez na nag-spearhead sa impeachment case ni VP Sara, dahil si VP Sara lang pala talaga daw ang makakalaban niya sa 2028 when he runs for president. Yan yung mga revelation kahapon. And at the same time, pinakita din doon sa speech ni Cheese Escudero na si Romualdez pala and they are doing everything to put the good vice president down talaga, kasi siya yung balakid sa money making scheme na. 'Di ba dapat yan yung content natin? Pero tingnan niyo yung content ni Canor, ni Manang Canor, ni Maharlika, ni Princess Maui, ni Edwin Hamora, yung mga tao na mga kulto nila, kami yung content nila. 'Di ba? Kino-content nila kami expecting na we will parang focus all our energy sa kanila para hindi kami makapagsulat or we cannot talk about the issues about Romualdez. So nakikita niyo yan paano nila ginagawa yung diversion tactic nila. 'Di ba? Yan na yun. Yun yung intindihin niyo mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. Ano pa dito? Sabi ni Aiza Erong, hanapin niyo yung account ni Aiza Erong at murahin niyo yung putang inang yan. Sabi niya, sus mga palaaway jud mo ug wala mo di mo abot diha, wala nagkagubot pa kaulaw ra mo. Imagine. ilang days na 1 week na kami dito, walang gulong nangyari, walang gulo po. Aiza Erong, walang gulo. 1 week na kami, nagkagulo lang kahapon na nandun lahat ng kampo ni Harry Roque. Inatake kami sa Duterte Street, naka-live silang lahat, naka-video silang lahat, planado nila lahat. That was the only time na nagkagulo. Hindi po nagkagulo, 1 week na po kami papalik-balik sa Duterte Street na yan. Hindi nagpapakita si Harry Roque at yung mga kampon niya. Kahapon lang nagpakita sila full force kasi nakaplano pala lahat. Imagine nasa likod lang pala si Harry Roque ng baklang den na yan nasa sasakyan, nagla-live na, "Huy, mag-live na kayo, ganyan and he was telling negative things about us and Harry Roque did not call him out. Kasi nga, that's the instruction. Oh, thank you Ormay Luciano Susan. Thank you for the 100 stars. Salamat sa mga mag-shoutout ko muna yung mga nag-send ng stars sa atin. Thank you Gigi Digman Dahab, Ormay Luciana Susan, Ellen, Geraldine Hernandez Martens, PhD, Joanna Marie Hoson, Aldin Ferraren, Jessica Lin, Jenny Cabonce, Mavel Koniyoshi, Joanna Marie Hoson again, Isha Mi, Ana Margarita Maritana, Abby Moreno Diaz, Helen Bratter, Hi Beji, Jeanette Aleria Chavez, Nobleza Ian Bernadette, Sen Alterado, Chinese character, Rusty Ignacio Mendaño, Sunshine Ramos Malinaw, Mavel VMF, DM Tagailo, Mila Salinas Macalanda, Lenny Merks, Ruby Bato, Visa, Heril Grace Fenis Casasola, John PC, Jane Anuver Bracero, Caravan Asia Luzon, Delsa Saga, V. Michelle, Pai Reserva,
Sunshine Ramos Malinaw, Amik Garciniego. Thank you so much sa mga nag-send ng stars dyan. Baka hindi pa kayo pagod, mag-send pa kayo ng more stars para mas lalo silang magalit na dito nyo pinapakita yung suporta sa akin at hindi sa kanila. Dahil that's their point nagko-content lang sila sa amin. Kung tingnan ninyo, wala silang maigawang content about the national issues. Ang content nila kami. Kasi binivideohan nila kami, binabantayan nila yung bawat galaw namin, kahit yung katiting na statement, ginagawa nilang big deal kasi yan na lang yung bumubuhay sa kanila, yan na lang yung content na maiisip nila. Yun, isa din yan sa isipin ninyo. Stop following all of them. Bakit? Wala naman kayong makukuhang substance sa kanila. Wala kayong makukuhang substantial input sa kanila. Dahil ang inaatake lang naman nila, alpotera, bayaran, solicitation, mga ganyan-ganyan, bayad ni tauhan ni double agent lang. Yan lang yung argument nila. And yan lang yung gusto nyong argument din, guys. 'Di ba? I-follow nyo na yung mga substantial na mga Duterte supporters, yung nagdi-discuss about law, yung nagdi-discuss about national issues, yung nagdi-discuss about the current political landscape, yung mga ganyan, yan yung i-follow nyo. Do not spend or waste your time reading or following these people who can't even articulate what's inside their minds. Okay? What's on their minds. So, kasi pa. Kami pa talaga, imagine na, kami pa daw yung hindi organic supporter. O, di ba? Ang ganda ng ngipin ko. Wala kayong tartar na makikita dyan. O. Yan. Wala kayong makikita dyan. Alexa, sa kanila, ipasmile mo si Harry Roque, si Maharlika. Ipasmile mo sila ng ganyan. Or si Edwin Hamora, di ba? Makikita nyo lahat ng mga tartar ng mga putang inang yan. Ano sa pa ba? Nagtapok ang Sulicit team gabi sa live talking about you, Sir Tio, tapos di sila mo tuong dako kag sweldo sa imong work. O, di ba? Imagine, even work ko kina-question nila. Kasi nga, ako yung reason na hirapan na sila mang-solicit now. Kasi, nagpo-post ako na ang mga Duterte, they are not really, into people who are using their family name para mamera sa mga supporters. Ayaw talaga nung ako lang ang may lakas loob magpo-post niyan dahil hindi ako takot mabash. Okay? So dahil sa mga pinagpo-post ko niyan, maraming mga OFW na nagising sa katotohanan na even if i-aslik pa yan nila si Harry Roque and Maharlika, wala naman talaga sila magagawa kasi hindi naman talaga yan Duterte supporters, wala naman talaga yung access sa Duterte family. So, kayo mga OFW dyan, instead of channeling your money to a certain group who don't even have any access to the Duterte family, use it to your own family na lang. Or maybe, use it na lang sa mga legacy ni Tatay Digong like the Bahay Dangupan, Balay Dangupan, and the House of Hope. Doon nyo na lang i-channel kung may mga extra money kayo. Mas mahappy pa si Tatay Digong dyan dahil kay Tatay Digong naman talaga yan na project. Yung sa mga cancer victims sa Pilipinas, yung sa House of Hope. Huwag nyo na ibigay dyan sa mga grupo-grupo na yan. Mga blah 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 international, mga ganyan-ganyan. Huwag nyo na ibigay. Supporters lang din yan sila. Wala yan silang access. Hindi yan pamimera lang ginagawa nila sa inyo. Lalong-lalo na yan si Maharlika. Si Maharlika is actually not a Duterte supporter. She attacked FPRRD last 2022 elections because FPRRD is not supporting Bongbong Marcos. Maharlika is a loyalist. Friend niya ni First Lady. Kilala niya yung mga Marcoses. Kaya alam niya yung mga issue sa droga, mga ganyan-ganyan. And the moment na hindi siya pinagbigyan, yun, kinontra niya na. So the same thing would happen if, sa mga Duterte. Kasi maniningil yan pinagtanggol ko kayo ng ganito-ganito, kaya lapit yan siya kay Harry Roque because they are thinking na Harry Roque still has the access to the Duterte family when in fact tinatawanan na lang yan siya. Kasi dapat atupagin niya yung mga kaso niya first before niya atupagin yung kaso ng ibang tao. And ito pa din, guys. Ay, ito talaga ang nakakatawa. Ini-issue nila ako na retokada. Wala po akong retoke. Jotox lang po yan, guys. Non-invasive yan. Jotox lang yan. Para mas lalong lumiit yung mukha. Tapos Alar Tox para hindi yung ilong. O, di ba, may nose is not moving.
Alar Talks, tapos paayos lang ako ng kilay. Hindi yan retoke. Ang retoke, yung mga rhinoplasty, lalo na yung mga bakla na mga supporters nila na ang pangit pala ng pagkatahi ng rhinoplasty nila. Yan yung mga retokada. Ako wala akong retoke. Ano yung tawag siya, nagpaniwang lang ko ba? What's nagpaniwang ba in Tagalog? Yan. So by 11:35, I'll end the live na guys. Thank you for tuning in. So sa gustong humabol dyan, mag-send kayo ng stars. Charot. O diba? Yes, Marcos talaga yan si Maharlika. Solid yan. Loyalista yan. Loyalista yan. Hindi ko nga alam baka ang trabaho talaga niya is magpapanggap lang talaga na Duterte supporter para makilala niya yon kung sino yung mga Duterte supporters na tumutulong kay Tatay Digong, and i-report niya yan sa kina Romualdez and Bongbong Marcos. Oh, thank you Hazel for the stars. Isha, Joanna Marie Hoson, thank you. So I only have 2 minutes left and hindi pa bumaba sa 1.5 yung natin, nakikichismis. Yun na yung buong chismis. Wala nang iba, walang dagdag, walang bawas yon. Sabi ni Bading, pangit ka daw, dati gumanda ka lang kasi nagparitoke ka daw, tas yung ilong niya daw, normal daw niya. Oh! Wala akong pakialam. Ang tartar niya, ayusin niya. Also, ganito na nga mukha ko, hindi pa nagparitoke. How much more no kung magparitoke pa ako. Thank you, Tay Amix. Salamat sa suporta mo. Thank you for the stars. Dapat fresh lang ta, guys. Oh, thank you, Rose.